Magandang buhay mga kapwa ko Pilipino. You already went over sa mga kaganapan ng last 2 days, yesterday and today. Balik-tanaw po tayo, pero unahin muna natin ang nangyari ngayon sa budget call sa Office of the Vice President. Unang point na nalaman natin ay clear out po kung bakit na-move ang schedule today, September 16, at hindi po dahil ayaw ni BP na mag-appear last week. Second po ay na-present po ng Office of the Vice President yung kanyang performance from 2022 down to this present time, 2025. Ang mga highlight po na nakita natin ay medyo nag-relax po ang majority ng panel ng nag-question sa kanyang budget, but there are two persons who are still very much hostile against her, si Congressman Antonio Tinio na nag-file sa kanya ng impeachment ng 2024, who kept his rhetorics from the issues sa articles of impeachment, to which in-answer po ni BP Sara that these are issues which are a matter of defense at hindi po niya pwedeng i-discuss sa session na yan. Second ay ang Congressman Rene Co na also hostile against BP Sara, and you remember this lady had been calling her a bitch and a witch. So the same po ang questions na mga hostile against her as regards the confidential funds na hindi rin sinagot ni BP Sara, because these are matters which were under the articles of impeachment, and also of her travel expenses na pinanindigan po ni BP Sara na ang personal expenses ay wala pong ginamit from the fund of the office, or hindi ginamit po ang kaban ng gobyerno na pondo sa kanyang mga personal trips. Another highlighted issues ay naging light po at na end up po ng matiwasay ang pag-budget call sa Office of the Vice President. Indicative na po ito na ang mga congressman ngayon ay naninimbang na dahil sa backlash na mangyayari na sa mga susunod na araw ay mag-aaklas ang mga iba't ibang partido tungkol sa korupsyon na ginagawa ng Marcos administration at ang mga budget insertions at mga flood control na yan. If you remember, balikan po natin sa September 4, 2024, si BP Sara po ang kauna-unahang tao sa Pilipinas na nagsabi na si Saldico at si Martin Romualdez ang most powerful persons in the Philippines in respect to the budget at saka sa mga allocations of funds in our government. Move forward po tayo sa Senate, at which kahapon ito ay ipresent ni Senator Marcoleta ang mga kawalang kabuluhan na statement ng isang Senate President Soto
na ito po yung mga points. Una, na hindi daw siya nagbigay ng mga affidavit na copy sa mga members. At pangalawa, ang mga member ng Senado ay hindi gusto ang pag-iimbestiga ni Senate then Blue Ribbon Chairman Marcoleta, at ito'y tinanong ni Marcoleta kung sino sa kanilang members ang ayaw sa kaniyang pag-iimbestiga. Also, pinabulaan ni Marcoleta na nag-assert siya na ang abogado lang ang magaling mag-imbestiga, at ito'y sinabi ni Soto na kahit siya abogado, walang kwenta yung kanyang investigasyon. This was also followed up by Senator Bato, na sinabi niya na sana hindi gawing gimmick ang mga pang-re-raise ng mga issues against kapwa senators ng Senate President, kasi hindi naman ito Itbulaga na time show. So, ito, unang-una ito sa kaysaysayan ng ating Pilipinas na mismo ang mga senador ay nag-aaway-away. I-summarize po natin yung stand ni Minority Leader Cayetano na isa lang ang pwedeng mag-decide ng status ni Bryce kung saan siya ilalagay. Hindi niya pinanigan dahil sa batas ay ang sabi, pag merong decision ang committee chair, kailangan ng concurrence ng Senate sa plenary at Senate President. Pinabulaan niya ang pagsisinungaling also na pinalalabas ni SP Soto na meaning pwede si chairman ng committee ng Blue Ribbon or siya. So sabi ni Senator Cayetano, it is wrong and hindi yun ang tamang interpretation ng rules nila. Second unto it is that sabi niya, at ito po yung pinaka-culmination na anchor sa lahat, na imposible sabihin na natin na si Diskaya ang pinaka-culprit sa lahat ng pang-bribe, pero meron talagang mastermind, kasi alangan naman si Diskaya din ang nasa bicameral na mag-i-insert ng budget, siya rin ang magpapatupad ng project, at siya rin ang magdi-divide ng mga projects na yon. So, kung ikaw po ay hindi bias dahil sa party affiliation mo, makikita mo ang mga ito at ang sabi ni Senator Cayetano, kung ang mga tao ay naniniwala sa ganyang stand, ilisin sana hindi na magrarally ang mga tao sa susunod na mga araw na i-air out ang mga grievances ng mga tao sa mga paulit-ulit na korupsyon na to, na dinideviate po ang mga tamang issues. At nakita po na naman natin ngayon, they want this Tinio and this lady, congressman ko, would want again to deviate the issue kay Sara Duterte na siya ang nangangawat. So, kung may mga problema pa kayo, sabi ni VP Sara, you ask the Commission on Audit kasi
na address na po ito sa COA report na walang irregularity ang Office of the Vice President in the recent COA report. Thank you for listening to the summary. Magmasid po tayo at hanggang September 21, 2025, atin pong i-follow up and i-monitor ang mga pangyayari dahil kung alam nyo, pinagbawalan po sa Liwasang Bonifacio at saka EDSA na mag-rally ang mga anti-corruption na mga parties. So, we will wait and see kung ang mga taga-Luneta, dahil marami na rin pong mga high-profile individuals who are supporting the Luneta rally. Ulitin ko, ang EDSA po ay hindi, as of this time, inaalaw na magkaroon ng rally doon kahit linggo na araw.